Ang title ng project natin ay One Town, One Product Enterprise or OTOPI, Sustainable Fruit Wine Production dito sa Lambak ng Cagayan. Ito ay nagsimula noong 2015. Ang ating cooperating agencies ay mga LGUs. We have 5 dito sa Cagayan, then we have also 3 in Isabela. Then of course, ang collaborating agency natin ay ang isa diyan ay ang DA Regional Field Unit ng Tuguegarao City. Ang funding agency po nito ay ang ating butihing opisina ng DA BAR po, ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Mga layunin po ng proyekto ito ay simple lang po marami na po dito na mga nagpoproseso ng kababaihan ng fruit wine natin dito sa Lambak ng Cagayan. Pero kailangan po rin natin i-revisit sila na pa-improve natin po ang kanilang pamamaraan sa paggawa ng fruit wine. Sa proyekto nito po, ang isang layunin ay ma-standardize natin ang kanilang methods. Sa ating ngayon po ay ibibigay natin sa proyektong ito ang tinatawag na paggamit ng standard or state-of-the-art facilities or wine equipment. At yun po ay ang paggamit din ng mga tinatawag natin ng mga additives. Ang paggamit ng acid blend, ang paggamit po ng tannin upang ma-improve po natin, ma-enhance po natin ang mga therapeutic values o kaya ang medicinal values at upang makuha rin natin ang mga nutrisyon na galing mismo sa prutas na ginagawa natin alak. Gumamit rin po tayo ng mga clarifying agent. Gaya ng tinatawag natin na pectic enzyme. So mga yan po ay yun ang panibago o kaya mga inobasyon na dapat natin ipalo para makaproduce po tayo ng kalidad na alak. Ang pinaka-bottom line natin na objective ay ma-empower natin ang ating mga kababaihan sa kanayunan dahil po na sa kanilang mga kabukiran, sa kanilang kanayunan ay marami po ng tinatawag natin na pwedeng gawing substrate ng mga prutas gaya ng guyabano, bignay po, lahat na bahay ay mayroon silang tanim na magpagkukunan ng substrate na makagawa ng tinatawag natin best wine. Mayroon tayong mga component, 4 na component yan. Yung sa commercialization po na ginagawa namin. So kami pinupuntahan namin po yun ng lahat na LGUs at yun po ay tinitrain po natin yan para sa bagong pamamaraan. Rini-revisit natin ang kanilang pamamaraan. At ito ay binibigyan namin ng bagong pamamaraan at ito ay kanilang ina-adapt na. Pangalawang component po ang ma-standardize natin po ang processing ng wine or homemade winemaking. I mentioned homemade winemaking, but this is on commercial scale na po dahil gumagamit tayo ng mga improved equipment or state-of-the-art facilities. Ito po ang isang enterprise na kung papasukan ng ating mga kababaihan, ang ating POs. Malaki po ang captured market nito. Marami rin ang ating tinatawag na mabebenefitan ng ating fruit wine enterprise. Ang lately na aming na-empower sa fruit wine making ay ang members po nila ay 45 members at karamihan ito po ay kababaihan kasi nakita nila na kayang-kaya nila at interesado sila sa proyekto ng DA BAR, ang tinatawag natin na Sustainable Fruit Wine Production sa kanilang lugar. Ang OTOPI ay One Town, One Product Enterprise. One product, ang ibig sabihin, one fruit. Halimbawa, ano ang mas malaki ang volume nila, pananiman, supply ng substrates, gaya ng guyabano, na-assign po namin yan sa isang lugar. Ng Nueva Vizcaya, citrus, na-assign po rin naman namin. Kung saan po ang bignay,
na marami, yun po ay inaasa namin. Ang wine products natin na talaga by volume, yung Bignay. Guyabano, yan po. Dito sa Isabela talaga, isang tinatawag namin major commodity, fruit commodity, is mango. So, pagdating po ng Mayo o kaya Abril, ito'y bagsakan na ang presyo. So, ang dami pong sabi nila, matuto tayo ng processing. And one is yung fruit wine. Kaya by volume din po, marami na kaming tinatawag na mango wine. Mayroon po tayo ditong apat na talagang they are now on commercial level. Dito po sa BTB, which is Tumawidi po, sila ay mga 52 ang members na nila. Sila po ay nagbebenta na, not only here in Cagayan o kaya Cagayan Region 2, but in other nearby provinces. Like sa Baguio, yung isa po, may outlet sila doon. Pangasinan, sa Manila, sa Batangas po. Doon po sa naman, sa up north, ang produkto nila ay lubeg, fruit wine. Doon naman po ay actually cooperative na sila. Ang multi-cooperative ng San Lorenzo, doon po ito sa Lalo, Cagayan. Ang Isabela State University at saka ang Department of Agriculture, kasama po ang city government, nagtutulungan po para ito po ay mapaganda ang industry ng wine industry dito sa Tuguegarao City. Ito po ay makakatulong sa mga constituents natin, makakatulong sa kanilang pamumuhay. Alam namin na ang fruits wine, especially sa Bignay, is maraming health benefits. Isa kasi yung asawa ko is high blood. So nung na-try niyang uminom ng Bignay wine, so maganda naman na yung blood pressure niya. Kaya kinontinue namin yung pag-produce ng Bignay wine. At the same time, nakaka-generate din kami ng income. Through the help of ISU Angadanan, ISU Kabagan, and the AVAR, napakaganda kasi dito na nalaman namin yung state-of-the-art facilities. Kumuha kami ng LTO and FDA permit. Nung meron na po kaming LTO, pinasok na po namin sa supermarket. Napakaganda naman po ang optic niya sa supermarket, kaya hindi na po kami nahihirapan na kumuha ng distributor. Meron na po tayong 5 distributor sa market. Isa po sa Ilocos, isa po sa dito sa Isabela, isa po sa Baguio, Dagupan, and Pangasinan. Napakalaking tulong po sa ang pag-produce namin sa wine, especially po marami rin po akong natutulungan, income generating po, kasama kong mga kababaihan na nagpro-produce ng wine. Nagsimula kami, nagkaroon ng interest sa winemaking, hindi dahil sa isang magandang karanasan, kundi sa isang malungkot na karanasan. 2 years ago, ang mga mangga namin ay binili lamang ng 5 pesos per kilo. At nakakalungkot po yun. At aside from that, halos 1/3 po ng mga harvest namin sa mango ay napupunta po sa waste. Kasi po may mga tinutusok ng kulisap at kung ano pa po mga peste. Dahil po doon, talagang bumaba po ang production, bumaba po ang income ng mango farmers. Nakita namin na ang winemaking ang tunay na makakasagot sa problema namin. Kung luluubin ang Diyos, kung ibibigay niya pagkakataon na mag-i-export po kami ng ating wine sa ibang bansa po, nakikita namin na aming sarili na sama-samang aahon sa hirap ang mga farmers. Malaki po papasalamat namin sa aming funding agency, sa DABAR po, in the person of our Director Nick Elizar po, ng DABAR. Sa lahat po, magsasaka sa mga kababaihan po, lalo na sa ating kanayunan, pasukin natin po ang enterprise na ito. Kasi ito po ay kunti lang po ang kapital, pero malaki po ang balik nito. Ang fruit wine, lalo na po dito sa ating kanayunan, marami pong prutas na makukuha na siyang magiging substrate ng ating mga fruit wine. Makukontak niyo kami sa Isabela State University o sa cellphone po, 0917-8669-206. Google po na ninyo ang
noypalahay@yahoo.com. Kung kayo po interesado sa step-by-step na fruit wine processing, doon po ay i-download lang niyo po doon. Anytime po ay pwede namin turuan kayo. Libre po yun dahil sa ating proyekto na DFR funded project, which is One Town, One Product Enterprise, Sustainable Fruit Wine Production ng Salambak, Cagayan. Ang proseso po ay napakasimple lang sa paggawa ng wine. Ito po, ang una dito ay yung tinatawag na sanitation o kaya ang pag-sterilize ng lahat ng gamit para hindi maging suka ang ating ginagawang alak. Ito po, ang una ay extraction ng anumang gusto nating prutas na maging wine. Then, ito po ay sinasalang natin sa primary fermentation stage. Ang prinsipyo po ay napakasimple pa po dito. Ito ay base sa paggamit ng yeast, yung tinatawag natin fermentation yeast. Ang ating pamamaraan, existing pamamaraan na ginagamit ng ating kalimitan, ng ating mga POs or People's Organization ay tradisyonal. Tradisyonal dahil ang ginagamit po nila sa fermentation na yeast ay yung baker's yeast. The reason why na po na kailangan natin gumamit ng wine yeast. Na yun po ang talagang dapat gamitin para mapa-improve natin ang kanyang kalidad. Okay. So, maglagay ng yeast sa juice na in-extract ng ating mga prutas. Then, to be followed by racking. Ang racking po ay ang pagsasalin sa isang container, vessel, or yung carboy sa isang container para maalis natin po ang tinatawag na yung residue po na nasa baba at ma-reduce po natin ang yeast na magbibigay ng bad odor, yung dead yeast po, yung ginamit natin at yan ay maalis po natin. Then it is now followed by secondary fermentation, which is the second stage of processing. Then, yan po ay dapat sundan ng stabilization. Ang stabilization po ay dapat dito ay ginagamitan natin ng degassing. Ang degassing po ay ang pag-aalis ng carbon dioxide para pag tayo ay nagbote po ay hindi yan puputok. So, that is now ready for bottling, then corking, and to be followed by, tinatawag natin, pinaka-last stage ay aging. Kasi ang alak, pag yan ay, as we age yung alak, nagiging swabe po ang laman yan. Mga 2 at 3 buwan, ito po ay makakapaggawa na tayo ng dekalidad na alak na galing sa prutas. In our case, sa amin ay 6 to 8 ang harvesting period namin na ginagawa. At saka that is now ready for marketing.